Magandang araw! Ang ibabahagi ko ngayong araw ay ang talambuhay ni Melchora Aquino. Magbasa, makinig, matuto at magsaya. Ako si Binibining Menya. Handa na ba kayo? Tara na, umpisa na nating isa-isahin at pirapirasuhin ang mga detalyeng nakapaloob dito. Maaari kong ibigay ang soft copy ng video na ito, mag-email ka lamang o kaya naman ay mag-message sa aking Facebook page. Ilalagay ko ang aking email sa gitnang bahagi ng video at ang Facebook page naman ay sa huling bahagi matatagpuan. Maraming salamat sa panonood! Tulad ng binanggit ko kanina, ang ibabahagi ko ngayong araw ay ang talambuhay ni Melchora Aquino. Si Melchora Aquino na mas kilala bilang Tandang Sora ay isang mahalagang bayani ng Pilipinas noong panahon ng laban sa ay ipinanganak noong Enero 6, 1812 sa Barrio Banlat, Caloocan. Ngayon ay bahagi na ng Quezon City. Anak siya ni Juan Aquino at Valentina de Aquino mula sa isang simpleng pamilya. Bagamat hindi siya nagkaroon ng formal na edukasyon, siya ay nakilala dahil sa kanyang likas na talino at matibay na pananampalataya at may kakayahan siya sa paggamot. Noong 1896 sa pagsiklab ng si Melchora Aquino na nasa kanyang 80s na ay masigasig na tumulong sa mga katipunero. Binuksan niya ang kanyang tahanan bilang kanlungan para sa mga nagbigay ng pagkain at gamot at nagbigay rin siya ng moral na suporta. Dahil sa kanyang malasakit at pagtulong sa mga, tinawag siyang ina ng katipunan. Napansin ng mga Espanyol ang kanyang mga gawain. Noong 1896, siya ay tinanong tungkol sa, ngunit tumanggi siyang magbigay ng impormasyon. Bilang gantimpala sa kanyang katapatan, siya ay sa Guam, kung saan siya nanirahan hanggang matapos ang nakabalik siya sa Pilipinas noong 1903 at bumalik sa Caloocan, kung saan siya namuhay ng tahimik hanggang sa kanyang noong Marso 2, 1999 sa edad na 107. Si Melchora Aquino ay nanatiling simbolo ng pagmamahal sa bayan at sakripisyo. Sa kabila ng kanyang edad at naglingkod siya sa kanyang bayan ng walang at inialay ang kanyang para sa kalayaan ng mga Pilipino. Ang kanyang kabayanihan ay nagsisilbing inspirasyon ng lakas ng loob at malasakit sa kapwa. Kaya siya ay kinilala bilang isang dakilang bayani ng Pilipinas. Talambuhay ni Melchora Aquino. Dito na nagtatapos ang aking pagbabahagi. Sana ay marami kayong natutuhan. Muli magbasa, makinig, matuto at magsaya. Ako si Binibining Menya. Paalam! Paalala, ang wikang Filipino ay mapagpalaya, atin natin itong gamitin, mahalin at mas paunlarin.